Ang araw po sa inyong lahat mga ka-idol, at kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan po tayo ngayong oras na ito mga ka-idol. So maraming salamat po sa lahat ng bumati po sa aking kaarawan mga ka-idol. Sa lahat po nating mga mga followers, mga viewers, mga kapamilya. Kumusta na po kayo? At dito po tayo ngayon sa issue mga ka-idol. Sa balita na tungkol po to kay former President Rodrigo Roa Duterte, doon po sa International Criminal Court mga kaidol, sa ICC. Tungkol po to sa interim release mga kaidol. So ayon ba di umano mga kaidol ng ating senador na si Robin Padilla mga kaidol, ang ating idol ng bayan mga kaidol ay positibo na mag-grant po yung interim release po ni former President Rodrigo Duterte. So hopefully mga kaidol, until wala pang decision until now mga kaidol. So ayon pa sa statement po ni Attorney Nicholas Koopman, so maybe mga kaidol, before the confirmation of charges mga kaidol this coming September 23, so maaari na magpalabas ang desisyon ng ng ICC tungkol po sa request ng legal counsel po ni PRRD sa interim release mga kaidol. Pero kung mag-grant na yan mga kaidol, hindi po ito mapauwi siguro. Depende lang po sa sitwasyon doon po sa ating bansa dyan sa Pilipinas. So kung mag-grant mga kaidol, kung mapayagan po si PRRD sa kanyang interim release, maaring ibang bansa ang kumukup-kup sa kanya mga kaidol. So kahit na at least lang makalabas na po siya dyan sa detention center sa ICC mga kaidol. Para po sa duang kabuang detalye mga kaidol, so credit po to sa SMNI mga kaidol na news outlet. So dito tayo kumuha ng balita mga kaidol. So pakinggan po natin yung balita sa SMNI mga kaidol. Tungkol po to sa panayam ni Senator Robin Padilla. Nandun po ngayon sa The Hague, Netherlands mga kaidol. So panoorin po natin yung balita. Positibo ang isang kaalyadong senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makapagbibigay ang interim release request nito. Pupunta rin ito sa The Hague para magbigay ng suporta. Si MJ Mondihar magbabalita. Kumpiyansa si Senator Robin Padilla na pagbibigyan ng ICC ang hiling na interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito ay aprobahan, ilalagay sa house arrest sa dating presidente upang mas mabantayan ng kanyang pamilya ang kalusugan nito. Hinihingi natin yung interim release. Inaasahan ko talaga yon. Kasi kasama naman yun nung binasahan si FPRRD, sinabi yun nung judge na meron talagang interim release. Ayon sa legal team, may bansang handa mag-host kay Duterte sakaling payagan ng kahilingan. Malaki na raw ang ipinayat na dating Pangulo sa loob ng ICC detention facility dahil sa kawalan ng ganang kumain. Sa Pilipinas, kanin at malasang mga ulam ang pagkain araw-araw. Habang sa Netherlands, karaniwang tinapay na may keso ang almusal at tanghalian, habang patatas, gulay at karne naman ang hapunan. Kadalasan ring matabang ang Dutch cuisine. Ako, hoping. Kasi ilang buwan na, 5 buwan na doon si Tatay Digong. Dadalo si Senator Padilla sa mga pagtitipon sa The Hague sa linggo ng confirmation hearing ni Duterte sa Setyembre. Kahit na binabati ko sa ako 24 hours, okay lang. Ako naman talagang naniniwala ako na si Digong, Tatay Digong, ang isa sa masasabi kong pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Hindi Padilla, dama ng sambayanan ang pagbabagong iniwan ng dating Pangulo, kaya hindi na nakapagtataka na milyong-milyong Pinoy sa amang panig ng mundo ang sumusuporta dito. Kahit na sinasabi na ako ay tuta niya, ako ay paso niya, wala po kayong magagawa. Talagang sabihin nyo na kung ano yung gusto nyong sabihin, pero ako po'y naniniwala talaga na nakaramdam ang taong bayan ng pagbabago noong panahon niya. Sa huli ay nagbigay naman ng mensahe si Senator Padilla sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang linggo na lang bago ang kanyang confirmation of charges hearing ngayong buwan ng Setyembre. At doon naman po sa mga kababayan natin na hindi man kayo Tatay Digong, isa lang po ang paalala ko. Hindi man tayo parehas ng kulay, isa lang ang totoo. Isang Pilipino ang nakakulong sa banyagang bansa. Ito ay malaking kalungkutan sa atin. Dapat po nating namnamin na dapat ang Pilipino, kung ikukulong, dapat sa bayan natin. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. So hopefully mga kaidol, hopefully makuha po ang interim release po ni PRRD.
So yun po, lahat po ng mga supporters po ni former President Rodrigo Roa Duterte. So patuloy po tayo sa ating dalangin na sana'y mag-grant po ang kanyang interim release o di kaya ba sa confirmation of charges mga kaidol at ma-deny na mga kaidol at makakauwi na talaga si former President Rodrigo Roa Duterte. So maraming nag-aabang nito mga kaidol. Sambayan ng Pilipino sa buong mundo. Inaabangan po to mga kaidol. So panalangin po natin mga kaidol, September 23, malalaman na po natin kung maituloy ba to ang kaso o ma-dismiss ba mga kaidol. So yun ang ating dinadalangin na sa ating may kapal mga kaidol na sana makakauwi na po si Tatay Digong mga kaidol. So maraming salamat po mga kaidol sa inyong pagpanood at huwag niyong kalimutan na i-follow niyo ako sa aking account dito po sa TikTok mga kaidol, ang Bonster Vlog, o sa ating YouTube channel, ang Bonster Demiship Vlog mga kaidol. So sa aking Facebook, yung ating real name mga kaidol. So huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-share mga kaidol. Mag-follow. So maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay si former President Rodrigo Roa Duterte mga kaidol. Bye-bye!